Nasa hotel ako, sa isang bayan na hindi ko alam. Ako ang unang nakakita sa kanyang katawan. Naaalala ko pa noon ang nakakasakang amoy na sumisingaw sa likod ng pinto papuntang basement. Dahan-dahang gumagapang sa buong katawan ko ang kilabot habang dahan-dahan din akong bumababa sa madilim na hagdan papuntang basement. Nasa taas pa ang mga magulang ko, naghahanap. Pero wala pa akong lakas ng loob upang tawagin sila. Ngunit parang alam ko na kung anong maaabutan ko sa baba. Pagbaba at paglingon ko ay kumisap ang ilaw sa bumbilya. Ay parabang nagyelo ang buong dugo ko sa katawan. Ang una kong napansin ay ang nakalutang niyang paa sa ibabaw ng bangko. Nang dahan-dahan akong tumingin pataas ay nakita ko ang lahat. Ang madilim na anino mula sa kanyang ulunan, ang halos mabulok ng katawan, ang ulo'y halos kulay ubi na, at ang hindi ko maipaliwanag na emosyon ng muka. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero wala akong ibang magawa kung hindi tumitig lamang at tumayo. Kasalanan namin to. Wala naman na nagsabi pero ito na ang iniisip ng lahat mula sa mga senyales na tinatawanan lamang namin. Hindi naman masamang tao ang lolo ko, pero naging mahirap na siyang pakisamahan matapos mamatay ang asawa niya. Ang sabi ng nanay ko ay sinisisi niya raw ang sarili niya sa pagkamatay ng asawa niya. Matapos daw madepress ito nang makabangga siya ng bata sa daan. Mula daw sa depresyon hanggang sa inatake ito sa puso. Hindi naman daw dating ganito ang ugali ng lolo ko, pero habang ako'y nagkakaisip, ay ganito na ang ugali ng lolo ko. Palaaway at maikli lang ang pasensya. Sa madaling sabi, ay mahirap siyang pakisamahan. Makulit ako nung bata ko kaya medyo hindi kami malapit ng lolo ko. Ang pinakaunang memorya ko sa lolo ko ay ang mga sigaw niya sa tuwing may gagawin akong hindi niya magugustuhan. Parehong pag-uugali hanggang sa ako'y lumaki. Hanggang sa dumating ang panahon na naisip ng nanay ko na hindi na ako obligadong pumunta at magpakita sa lolo ko. Pinapili naman niya ako, pero pinili kong wag na lamang siyang puntahan. Medyo masamang pakinggan pero sa loob ng 6 na taon ay isang beses lamang kami nag-usap. April yon ng taong ito. Tumagal lamang ang tawag ng ilang minuto. Sa totoo lang, ayoko siyang bigyan ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit. Ganun na lamang ang trato niya sa akin nung bata pa ako. Hindi ko na maalala yung eksaktong salita na sinabi niya pero humihingi siya ng patawad. Ibang-iba sa ugaling nakalakihan namin. Nagmakaawa siya sa aking dalawin namin siya. Habang umiiyak, naalala kong sinabi ko sa kanya na kailangan muna niya magpaalam sa mga magulang ko. Sabay baba ng telepono. Mula noon ay wala na ako natanggap na tawag. Hindi rin siya tumawag sa mga magulang ko. Marahil natatakot siya sa kung anong sasabihin nila. Hanggang sa umabot na lamang ang buwan ng July na kung saan dito namin natagpuan ang katawan niya. Nakatanggap kami noon ng tawag mula sa kanyang kapitbahay. Kaibigan pa rin namin to at sinabi niya sa amin na 3 linggo na raw hindi lumalabas ng bahay ang lolo ko. Pati na rin yung garden na lagi niyang nililinis ay panay-patay na rin ng mga halaman. Sinabi ng nanay ko na dalawin daw namin ang lolo ko para lang masiguradong buhay pa ito. Simula noon ay nagsimula ng mag-alala ang nanay ko. Naging hindi rin maganda ang lagay ng pamilya ko noong mga panahon na yon. Mga 6 na buwan na siguro nang bumalik ang pagiging manginginom ng tatay ko. Habang ang nanay ko naman ay nagkaroon ng depresyon. Nung una ay akala ko lamang na dala lamang ito ng pagluluksa. Pero ang tingin ko ay higit pa rito ang dahilan. Nangyari rin sa akin to. Nangyari ito mula nung palagi kami nag-aaway ng girlfriend ko hanggang sa kami ay maghiwalay. Nagsimula ako nung humiwalay sa mga kaibigan ko at lumayo rin ako sa tao. Inabot din ako ng 1 buwan bago ko maisip na may mali sa akin. Palagi kong gustong may ginagawa noon. Sa bawat oras ay hindi ako mapakali kapag wala akong ginagawa. Pero simula nang mangyari sa akin yon, ay pati ang pag-alis ng bahay ay kinatatamaran ko na rin. Nawalan ako ng trabaho, nawala rin ang aking mga kaibigan, at ilang linggo rin akong hindi nakipag-usap sa mga magulang ko.
Sa tingin ko ay ito rin na nararamdaman nila ngayon, na para bang may mabigat akong bagay na dinadala. At pakiramdam ko rin ay palagi ako nag-iisa. Hindi pa rin ako mapakali. Gusto ko pa rin malaman kung bakit ginawa yun ng lolo ko. Kaya bumalik ako sa lugar niya. Nauna nang maghanap ang mga pulis ng mga ebidensya. Pero sigurado rin akong hindi na rin nila masyadong hinalukay ito. Dahil na rin siguro sa paraan ng pagkamatay ng lolo ko. Hindi rin sila magdadalawang isip na suicide nga ito. Nakahanap ako ng sulat doon sa kwarto na tinutuluyan ko. Nung bata pa ako, paiikliin ko na lang ang nakasulat. At ang sabi dito ay, "Mahal kong apo, masakit man sa akin na ang huling salita ko sa iyo ay sa sulat na lamang. Ngunit wala na akong oras upang kumbinsihin ka pang kausapin ako. Masyado na akong napalayo sa mga taong mahal ko na nagpadilim sa aking puso. Kinain na ako nito at lahat na lamang ng nangyayari sa buhay ko ay nababalutan ng takot. Nasa paligid lamang sila at hindi sila tumitigil. Ang sumpa sa pamilya natin. Kinain nito ang lola mo. Sinabi niya rin sa akin to pero hindi ko ito pinaniwalaan. Kaya ako ang nagdala sa kanya sa kamatayan. At pinagsisisihan ko to sa huling 20 taon ng aking buhay. Kaya ngayon kailangan kitang bigyan ng babala na baka rin ikaw ay kainin ng sariling sumpa." Nagsisimula yan sa bulong. Mga bulong na halos hindi mo marinig. Pero dahan-dahan itong nagkakaroon ng pakiramdam. At susunod naman ay ang mga anino. Dahan-dahan itong sinakop ang aking buong bahay. Kahit bukas ang mga bintana ay madilim pa rin ang paligid. Hindi mo sila matatakasan. Sinubukan kong tumakbo, ngunit palagi pa rin silang nakasunod. Walang ibang nakakakita sa kanila, kundi ako lamang. Walang naniniwala sa akin. Palibutan mo ang sarili mo ng mga kaibigan at mahal mo sa buhay. Ayaw nila yun. Hindi sila makakalapit sa ganon. Iniwanan kita at doon nila nakuha ang asawa ko. Huli na para sa akin. Kumuha na lamang ako ng kaunting lakas para makapagsulat sa'yo. Naiintindihan ko na ang mga bulong at ang mga aninong nararamdaman ko. Hindi ako papayag na makuha nila ako. Kinuha na nila ang asawa ko at hindi na ako makakapayag kunin din nila ako. Apo ko, pakihatid na lang ang pagmamahal ko sa anak ko, pati na rin sa asawa niya. Umaasa akong mapapatawad pa nila ako. Huwag kang mag-iisa, apo. Huwag kang mag-iisa. Wala na akong panahon. Papalapit na ang mga anino. Sobrang dilim ng paligid. Parang hindi ko kayang patayin ang sarili ko. Natatakot ako. Bakit nila inuulit-ulit ang sinasabi nila? Mali sila. Hindi akong pumatay sa asawa ko. Hindi ako mamamatay tao. Mula sa edad na 2 hanggang 5 ay umuupa kami sa isang bahay na pinuupahan ng kaibigan ng magulang ko. Maganda ang bahay. May 3 kwarto, 2 banyo at kusina. Bago kami lumipat ay sinabihan kami na 2 palapag lamang ang bahay na to. Sa taas ay yung mga kwarto. Naalala ko noon, pagkalipat namin ay pumunta ako sa likod bahay. Naglibot-libot at sa aking pagtataka ay nakakita ako ng isang maliit na bintana sa may bandang ilalim ng bahay. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan ay bigla na lang ako naiyak sa takot noon. Hindi ko naman maipaliwanag sa aking mga magulang kung bakit ako natakot kaya pinapasok na lamang ako nila sa bahay para patahanin. Palagi na lamang ako natatakot sa bintana na yon. Hanggang sa mag-5 taong gulang ako at umalis kami sa bahay. Sinabi na lamang ng mga magulang ko na makakalimutan ko rin yun pero noon na lamang nang umalis na kami sa bahay na yon. Hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko kung bakit pero palagi kong iniiwasan yung parte na yon ng bahay. Lalo na yung bintana na yon. Isa sa mga pangyayaring naalala ko noon ay habang natutulog ako sa taas ay bigla ako nakarinig ng isang malakas na paglagabog sa baba. Mababaw lang ako matulog pero nakatulog din ako agad matapos kong marinig yon. Ngunit bigla na lang ako uling nagising sa tunog na may humihinga sa tabi ng tenga ko at napansin kong may nakaluhod sa tabi ko.
Nang buksan ko ang aking mata, ay nakita ko ang isang payat at maputlang lalaki na nakatitig sa akin. Bigla akong napasigaw at pumunta ang mga magulang ko sa kwarto. Sabi nila ay binabangungot lamang ako. Matapos ng isang linggo, sa kalagitnaan ng gabi ay bigla kaming ginising ng malakas na sigaw ng kapatid kong babae. Nagising siya at sinabi niya na nakita niya rin yung mga bagay na nakita ko. Nakita niya rin daw yung lalaking gumagapang dahan-dahan papunta sa kama niya. Nainis lamang ang nanay ko at kung ano-ano lang daw ang iniisip namin. Noong gabing yon ay doon na kami pinatulog sa kwarto ng mga magulang ko. May mga oras na magigising na lamang kami at maiiba ang pwesto ng ibang gamit namin. Sinabi ng kapatid kong babae na may nagmumulto raw sa bahay na yon. Pero ang sabi naman ng nanay ko ay masyado lang siya nag-iisip ng kung ano-ano. Sa paglipas ng panahon ay tuloy-tuloy pa rin ang mga nangyayari. May mga bagay na nawawala, may mga bagay na nalilipat, at patuloy pa rin ang bangungot namin ng kapatid ko. Palagi naming sinasabi sa magulang namin na hindi kami nananaginip at ito ang madalas namin pagtalunan. Ika-16 na kaarawan ng kapatid kong babae noon. Kinagabihan, habang siya'y natutulog sa taas, ay bigla na lamang itong sumigaw ng malakas. Dali-dali namang umakyat ang mga magulang ko paakyat sa kanyang kwarto. At dito, natagpuan nila ang isang lalaki na nakapatong sa ibabaw ng kapatid ko. Tumakbo at sinunggaban ito agad ng aking ama. Hindi naman nakalaban ng lalaki dahil ito'y matanda na. Mga nasa 75 years old, payat, mukhang gutom na gutom, at madumi. Hanggang sa dumating na ang mga pulis, hinuli ito habang ako, ang kapatid kong babae at ang nanay ko ay nasa baba. Naglibot-libot ang mga pulis sa bahay, naghahanap na baka may iba pa siyang kasamang tao. Ngunit, ang kanilang natagpuan ay isang pintong nakakonekta sa basement. Kakulay na ito ng pader at halos hindi mo makita. Hindi naman sinabi sa amin ito at hindi namin ito napansin. Nang tignan ng mga pulis, ay maraming kuha ng larawan ako at ng kapatid kong babae habang kami ay naglalaro sa likod bahay. Noon ko lang napagtanto na kaya siguro ako takot na takot sa bintana na yon ay marahil nakita ko ang ulo o ang flash ng kamera ng lalaki na yon. Ang balita sa matandang lalaki ay wala daw ito sa tamang pag-iisip. In love daw ito sa kapatid kong babae at ako daw ang kanilang anak. At noong ika-16 na kaarawan ng kapatid ko ay naisip daw niyang kaya niya na raw ulit itong bigyan ng anak. Hindi ko alam kung anong sumunod pero ang alam ko ay ipinadala siya sa isang mental hospital imbes na sa kulungan.